Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat, saan man tayo sulok ng mundo. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout muna ako sa aking mga group, lalong-lalo na si Tita Lydia, Jacqueline Docosin, Ermagalo Mix Vlog, Hayats Mix Vlog, Cell TV PH, Hasa 26, Covers TV, at syempre, ang inyong tagapagdaldal. At shout out sa lahat ng mga team gwapa na nagsusupport sa aking channel kahit iilan lang tayo. Basta sa katotohanan lang tayo. Yung iba man dyan, paldo-paldo, pero hindi naman yun sila magtatagumpay sa nakikita nila ngayon. Ayan at syempre shout out kay Jim Otelli, Langga Tintin, at syempre ang kanyang mga kasamahan, Day Twin Bell Vlog. Mega love, shout out sa inyong lahat, at syempre lahat-lahat dyan na member. Hindi ko kayo maisa-isa dyan sa Twin Bell Vlog dahil andyan man kayo nag-live araw-araw. Ano ngayon ang ating reaction upload? Nandyan ang isang comment ng isang big sponsor ni Bibi Beyonce. Walang iba kundi si Ma'am AR. At ayun ay parang sumaya ang lahat dito sa comment ni Ma'am ER dahil nandyan sa ating thumbnail, mababasa nyo, ay kung saan-saan ito siya nagko-comment, hindi lang sa akin, nakikita ko sa lahat ng mga sinusuportahan niya at iisa lang ang kanyang comment. Babasahin ko ang comment niya dito sa mga sinusuportahan niya. Gusto ko kasi gumanda ang buhay ng Batalero family. Pagdating ng panahon, ganyan ko pinapahalagaan ang Batalero family. Itinurin ko na silang pamilya. Thank you, Ma'am AR. At nandyan ka mula sa simula, hindi ka nagbago kay Bibi Beyonce. At yon, kita man din natin, dyan sa sinasabi ni Ma'am ER, kung gaano siya tumulong dito sa pamilya. Sa mga palipad lang, iba pa sa mga tulong niya na hindi natin nakikita sa likod ng kamera. Dahil ito si Ma'am ER ay talagang itinuring niya si Beyonce na anak niya dahil nakita niya ang kalagayan noon ni Beyonce kung paano tumulong sa kanyang mga magulang. At nakita natin, 'di ba, si Beyonce ay naglalaba ng isang katutak at yan ngayon ang ipinagsisigaw nila na isang labandera na hindi naman talaga labandera si Bibi Beyonce dahil tumulong lang sa gawain ng bahay ng nanay niya. Dahil mahal niya ang nanay niya, hindi niya hinahayaan na mapagod ang nanay niya na nandyan naman siya nagsisiting pretty na ika nga sabi niyo noon na wala. 'Di ba? Alam niyo ang tao, wither lang yan. Nakita natin sila noon na wala, pero ngayon, ano ang dumating sa kanilang na-blessing? Swerte nila yon. 'Di ba? Swerte nila yon. Dahil hindi sila taong mapanghusga sa kapwa. Kaya binigyan sila ng blessing. At ika nga, sabi nga ng nanay ni Beyonce, hindi naman sila noon nagugutom. Nakakakain sila sa 3 araw sa pamamagitan ng paghanap nila galing sa pawis nila. Hindi galing sa kasamaan. Kasamaan na pinapakain sa pamilya, pinapakain sa mga anak, pero galing naman sa aalipusta sa tao. 'Di ba? Noon, kung hindi hinalungkat ang buhay nila, hindi sila magkakaganito na
ano sila sa social media. 'Di ba? Kaya yun kayo. Ngayon, may naawa, tulad na dyan, hindi lang si Ma'am AR, dahil marami pa dyan naka-silent na mga sponsor tulad sa pinangalanan ko kahapon na ano ni Sir Ethan group, yung binasa ko na palipad niya, siya pala yun ngayon ang nagsusuporta kay Beyonce at tumutulong at iba pa. Marami tayong nakikita. Ngayon, yung mga iba naman ay galit na galit sila sa palipad. Move on na kayo. Matatapos na ang issue. Doon pa rin kayo nakatutok sa palipad. May sinasabi pa, hindi nagla-live kung hindi hating gabi. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Wala na kayo doon. Malay nyo, may kausap siya na sponsor. Di ba? At bakit? Yung mga iba din dyan sa Pinas, yun rin ba ang habol sa idol nyo? Hating gabi, nagla-live? Dahil yun pala ang habol? Palipad dahil, di ba si Kalingap Edo, anong oras? Lahat dyan, na mga charity vlogger, anong oras? Nagla-live? Di ba hating gabi? Kasi yun pala ang habol nila. Di ba? Tapos, pakialaman nyo, wala na kayong pakialam sa mga palipad. Dahil yung mga nagpapalipad kay Bibi Beyonce ay gusto nila magpalipad. Kaya, move on kayo sa palipad dahil habang pinapakialaman nyo ang palipad, habang dumadami ang palipad ni Bibi Beyonce. Kaya, Ma'am AR, tuloy lang. Lord na ang bahala sa'yo. Magbalik sa mga taong tinutulungan mo. Dahil nandyan kang totoong sponsor. Diba? Na hindi mo iniwan si Bibi Beyonce dahil nagustuhan nyo ang sinabi ni Beyonce na mahirap manloko sa sponsor na hindi naman tayo. Hindi naman magiging tayo. Suporta sila ng suporta. Lahat ginagastusan. Birthday o ano-ano pa man dyan dahil lang sa pagsusuporta sa inyong love team. Dahil ang akala nila, totoo na. Di ba? Yun pala ay walang mangyayari. Mabuti na lang at nandyan si Bibi Beyonce na hindi sinungaling. Sinabi ang lahat. Pero ang ending, siya ang naging masama, pinagkakitaan sa mga reactor o sino-sino pa man, ang paldo-paldo sila, pero ang ending, ang dami na demonetize. Ilan ang na-demonetize na sinasabi nila na si Bibi Beyonce ang na-demonetize. Diba? Nung binanatan nila ng sobrang-sobra, nasaan ang mga kita nyo? Lalong-lalo na si Papa Sider, si Ingrata de Ortiz, na ano siya, na demonetize din si Ingrata de Ortiz. Pero, sana lang maibalik. Pero lahat naman ng bagay, pag ayusin, ay maibabalik naman siguro yon. Hintay-hintay lang. Dahil yun ay pagsubok lang rin sa inyo, sa mga pinaggagawa ninyo. Dito sa taong walang kasalanan na ginawa-gawaan nyo ng istorya porket nagpatulpo. Saan pa ba siya magpapakampi? 'Di ba? Binalahura ng kalahatan, di siyempre no choice magpapatulpo. 'Di ba? Pero kung naniwala sa sinabi na stop ang bashing, siguro ko wala na 'yon. Pero hanggang ngayon, move on na ang lahat. Dahil si Kuya Bal medyo naka-move on na. Hindi na nakingialam. Pero paminsan-minsan nag-aano pa rin. Pero si Rab naman ngayon ay ayan, nag-i-interview pa rin na kasali niya ang hindi niya makalimutan na pinatulpo ang kanyang papa. 'Di ba? Dahil dito sa mga interview niya kay Buktot, ngayon, totoo naman, Kinred, bakit ka nagsasabi na Buktot? Buktot naman talaga. Ano ba ang tawag doon? Straight. Natotoo naman Buktot, PWD,
Oh, kaya wag kayo mag-ano, dahil hindi hindi yun masasabi na straight dahil alam naman na buktot. Pinapakita naman sa kamera. Oh, nginingit-ngit nyo. Kung buktot, buktot naman talaga. Umayos din. Dahil hindi rin maganda yung sinasabi niya. Di ba? Kaya nasasaktan kayo kung ano ang sasabihin sa mga kumakampi sa inyo, nasasaktan kayo, pero hindi nyo iniisip yung mga pinagsasabi nyo kay Beyonce sa pamilya nila. Hindi nyo iniisip kung sila ba ay nasasaktan o hindi. Naggrabe kayo mag-alipusta. Pero pag kami ang nagre-resback, masakit sa inyo. O, ayun naman pala eh. Alangan naman pabayaan kayo. Sobra na ang mga pinaggagawa nyo. Di ba lahat na lang susunod? Hindi siguro. Di ba? Kahit palito tayo nasa loob ng kalingap, iba-iba tayo opinion. Di ba? Kasi kayo gusto nyo paldo-paldo kung sino ang may Diyos, doon kayo, hala kahit walang kasalanan. Ayoko nang ganun. Di bali na, wala akong Diyos. Ha? Dahil kontento na ako nitong YouTube ko na ganyan lang ang nanonood. Dahil pagdating ng araw, wala man sa akin manood, sanay na walang nanonood sa channel ko. Oh. Ito lang ang sapat na itong mga viewer na naniniwala sa akin. 'Di ba? Yung mga naniniwala sa mga taong puro kasinungalingan ang sinasabi, yun ang ugali nyo. Yun lang yun. Diba? Yun ang ugali nyo. Mapanghusga sa tao, gawa-gawa ng istorya para lang kumita sa YouTube. Hindi ako ganun. Hindi kami ganun na group namin. Di bali walang kumita, hindi walang kikitain. Ngayaw namin mang alipusta sa tao. Nagawa-gawaan ng istorya. Ha? Kung ano-ano ang sasabihin. Pero sa idol nyo, hindi nyo nakikita kung ano ang pinaggagawa niya o pinagluloko na kayo. Diba? Kaya ano, inggit kayo diyan sa palipad ni Beyonce, huwag kayong mag-alala. Ha? Diyan sa palipad. At kung hindi man siya mag-content, bago pa lang siya sa YouTube, hayaan nyo hanggat sa matuto siya. Hanggat sa matuto niya siya. Alam naman siguro natin na siya ay hindi na maluloko dahil second year college na at alam na niya kung paano niya gawin o paano siya gumawa ng kabutihan sa kanyang YouTube channel dahil hindi na siya bata, siya ay dalaga na at may pinag-aralan pa. Hindi na siya maluloko. Alam na niya ang lahat. Kaya wag na wag kayong mangialam sa kanyang channel. Diyan kayo. Oy, ikaw Kinred, natatawa ako sa'yo. Pumasok si Ma'am Connie. Connie ba yung sinasabi mo? Ay, nandito si Ma'am Connie. Sa anong sabi mo, Kinred? Ay, bumawi ka Ma'am Connie. Kasi, ngayon ka lang pumasok sa live ko. Diyos ko Lord. Tapos sasabihin mo, hindi, sisiw lang yung palipad ni Beyonce sa'yo. Nasaan ang palipad mo? Di ba pinipilit mo si Ma'am Connie? Pumasok si Ma'am Connie, ang sabi mo, ay Ma'am Connie, nandito ka na, sige na, magpalipad ka na. Nasaan yon? Dito pala yon, naipasa ko dito. Tingnan natin nanghihingi siya kay Ma'am Connie ng palipad, yan ang strategy. Hayat na kasi. Ayan, tingnan mo. Siguro, hindi ka matutuwa. Nanay, minsan kasi nanay din, prino-prino din sa mga si Roseanne siguro ang sinabi o ginawa ng mga ganon. Sorry sa salita na to, baka lalo tayo mabutot.
Hoy, Ate Connie, ngayon lang ulit nakanood sa live. Dahil ngayon ko lang nakanood sa live, bumawi ka ngayon, Ate Connie. Bumawi ka. Kita mo to, Hayat? Ayan! 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 Oy, Kone, ngayon ka lang pumasok sa live ko. Bumawi ka! Bumawi ka! Bumawi ka! Hindi wow, pinipilit mo ha? Pinipilit mo ha? Wag palipad to sasabihin mo. Sisiw lang ang palipad ni Beyonce sa'yo. Kaya, bye-bye! See you!